para sa akin, wala po akong ideal man. Pero matatawag ko po siyang Mr. Right kapag nakaramdam na ako ng spark o kaya minahal ko na siya, tinanggap ko na siya kung ano siya, kahit na mahirap, mayaman. Ang ideal man para sa akin ay yung husband ko. Kasi siya ay mabait, thoughtful, especially maka-Diyos. Ang Miss Right para sa akin, yung asawa ko. Kasi nasa kanya na yung lahat eh. Baga, lahat ng hinahanap ko sa babae, nasa kanya na. Ang Miss Right para sa akin na yung maganda, mapustura, maalalahanin, maalaga. Ang Mr. Right para sa akin, yung kahit hindi masyadong gwapo, basta hindi manluloko, mabait, hindi basagulero, hindi babaero. At higit sa lahat, good lover. Ang Miss Right para sa akin yung lahat okay lang, wala siyang partihan sa katawan. Tapos noon, hindi na siya bumalik. Hindi na. Hindi ko alam kung bakit. Ay matanda na. Ako si Zia Mundares, 47 years old. Ang ideal man ko, basta't mabait lang, responsable, gano'n. Hindi naman nagbabago yung ideal man ko habang tumatagal. Nag-alaga ako ng magulang ko noon. Tapos, hindi ko na, yung mga lalaking nagkakagusto, hindi sila ang focus ko, kundi magulang ko. Hanggang sa, yun, nawala na sila. Ngayon tumatanda na ako, wala akong kasama sa buhay. Sabi niya sa akin ng kapatid ko, Tol, sabi niya, baka gusto mag-online, mag-ano ka sa tags, sabi niya gano'n. Tapos sinubukan namin. Nang nasa tag, meron siyang sinabi na, pwede ba tayong magkakilala? Yun. Tapos sabi ko, bakit hindi? Tapos yun. Tapos araw-araw tumatawag siya. Kala ko lolokohin ako. Pero parang mas sigabo na mapupunta sa bahay. Kahit malayo siya, dito siya sa Bulacan, tapos doon ako sa Manila. Hanggang sa sinama niya na ako sa bahay nila. Ayaw na magkahiwalay kami. Ang saya. Mahal namin, isa't isa. Kahit ganito yung edad. Makakakwentuhan po natin ang ating kapatid na nagwagi sa pagmamahal dahil sa online dating. Kasama ko na po si Miss Vivian Mundares. Hello, Vivian! Hello. Ano site yung pinuntahan mo? Una po yun sa tag. Tag po. TAG? GGED. I'm sorry, tagged, tagged.com. Opo. Ayan, para sa inyong mga naghahanap ng mga karelasyon. Vivian, bakit ka nanatiling single ng matagal na panahon? You never married ba? Ay, hindi talaga. Never Hindi. ka nagkaanak? Hindi. Never? Single talaga. Hindi mo in-imagine na at 47 makakahanap ka ng relationship? Hindi naman. Kasi nag-alaga ako ng parents eh. Do not focus yung yung talagang time ko sa kanila. Tsaka attention, energy, no? Lahat. Kasi mga kapatid ko nasa abroad noon. Ako lang inasahan na mag-aalaga sa kanila. So, hindi naman parang wala kang panghihinayang na, Hindi. na you didn't meet your love earlier? Hindi naman. Wala Mahal naman. ko sila eh. Yung magulang ko, mahal ko. Okay. Nagkaroon ka daw ng isang engagement sa isang German national. Yes, oo. Pero nag-fail ito. Oo. How long were you engaged? Hindi kasi yun eh. Una, nagkakilala kami. Tapos, nawala. Tapos, bumalik rin siya. Ganon. So, matagal. Penpal kasi yun eh. Penpal. Penpal. So, it lasted taon din. Tapos, biglang nag-engage na kayo. Yun. He asked you to marry him. Oo. Kukunin daw niya ako. Ngayon, nung pumunta siya sa amin, nagpropose sa magulang ko. Sabi nga gano'n, papakasal daw kami. How old were you then, if I may Mga ask? mga 23? Wow, ang layo ng agwat ng first relationship niya sa Oo. bagong... Okay. Tapos noon, hindi na siya bumalik. Hindi na. Hindi ko alam kung bakit. Walang explanation. Wala. Kasi nung nagpunta kami embassy, maraming problema. Ayaw niya raw ng problema. Ay, hindi ka niya mahal. Siguro Oo, nga. Siguro Tsaka ganun siguro lang. kami para sa isa't isa. Dapat lang kasi siguro pinakita rin ng Diyos sa'yo na hindi yan sa'yo, hindi ka paglalaban. Okay, muntik na din bang mag-give up
ikaw, Vivian, na there was a time ba, lalo after your failed engagement, na nasabi mo, ano ba naman to, nasasaktan lang pala pag umiibig. Oo naman, syempre. Kaya talagang tinuon ko na lang sa mga magulang ko. So pag-usapan naman natin ang nagwagi sa iyong puso. Eto na, mga kapatid. Paano kayo nagkatagpo sa internet ni Ryan? Nung nag-tagged ka, naglalagay ba ng picture nyo doon? Meron. May match doon eh. Okay. Ilalagay mo yung personality profile mo, tapos siya rin. Tapos yung bahala na yung... Magmamatch kami. Tapos, ang mangyayari diyan, may message siya. Tapos, ganon. Hindi ikaw yung pipili. Hindi, Ang pipili siya, yung... ang lalaki. Aba, may ganon. ganon. Okay, paano mo ngayon naramdaman na si Ryan, itong boyfriend mo, ang taong tama para sa'yo? Kailan mo ito naramdaman? How long na kayo nagko-communicate noon at dinadalaw ka niya bago mo naramdaman na in love ka na? Kailangan ko rin subukan na ayaw kong mag-isa rin kasi wala na rin akong magulang. Tapos mga kapatid ko, may pamilya na rin. Ayaw kong maging gano'n. Oo, isa lang ang buhay, di ba, Vivian? Okay, meron bang mga medyo kontrabida sa relationship ninyo? Yung una, yung kapatid ko kasi walang trabaho nga si Ryan. Akala baka lokohin lang ako. Okay, ngayon meron na ba? Meron na rin. Ayan, Awa ng okay. Diyos. Oo naman, tamo, sa ating pagbabalik. Ang tanong ko para kay Vivian, anong masasabi mo sa mga taong nag-iisip na nagmadali ka lang at huli ka na sa biyahe? Kaya si Ryan ang napili mo at napakabilis mong ma-in love sa kanya. Yan ang hanging question natin. Sasagutin na po yan ni Vivian dito po sa kasama mo kapatid sa aming pagbabalik. Aking pangako na ang pag-ibig ko'y tanging sa'yo kahit maputi na ang buhok mo. Napakaganda. Mamahalin ko siya habang buhay. Sana